Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Sneaks. Halina't simulan na natin. Sa mundong kung saan nabubuhay ang mga sapatos, isang batang manlalaro ng basketball na si Edson ang papunta sa isang auction. Pangarap niyang mapanalunan ang pinakabagong pares ng propesyonal na sneakers na A24 dahil pudpud na ang dati niyang sapatos at hindi na siya makapaglaro gamit iyon. Matapos siyang ihatid ng kanyang ina na si Shona, nagtungo ang binata sa ticket booth kung saan nakasalubong niya si Vanessa, isang babaeng lihim niyang gusto. Sinubukan ni Edson na mapahanga siya gamit ang ilang basketball tricks, ngunit dahil sa sobrang excitement ay nadapa siya at tumama ang mukha sa ticket counter. Kahit ganoon, ipinakita rin ni Vanessa na may gusto siya kay Edson at binigyan niya ito ng auction ticket bilang pasasalamat sa paglalaro nito para sa school team. Nagpasalamat si Edson sa tulong at umaasang makukuha niya ang pares ng sneakers, ngunit dumating ang isang lalaking kilala bilang collector na bumili ng napakaraming ticket. Nagsimula na ang auction at ipinakita ng auctioneer ang A24 sneakers. Ang pares ay binubuo ng magkapatid na sina Maxine at Ty. Sabik si Maxine na makilala ang bago nilang may-ari, habang si Ty naman ay ayaw maisuot at mas gusto lamang manatiling nakadisplay. Nang magsimula ang bunutan, kampante ang kolektor na siya ang mananalo. Ngunit nadismaya siya nang ang ticket ni Edson ang mabunot at tuluyang mapanalunan ng binata ang pinakahinahangad na pares ng sneakers sa bayan. Habang pauwi sina Edson at ang kanyang ina, inalok sila ng kolektor ng malaking halaga kapalit ng sneakers. Tumanggi si Edson na ibenta ang mga ito, ngunit mapilit ang lalaki at sinabing sa kahit anong paraan ay mapapasakan niya rin ang A24. Hindi nagustuhan ni Shona ang ugali ng kolektor kaya agad niyang pinasakay si Edson sa kotse at umuwi sila. Pagdating sa bahay, sobrang excited si Edson sa bago niyang sneakers kaya nagpasya siyang mag-practice ng basketball sa sala. Ngunit nang subukan niyang tumira, tumama ang ulo niya sa kisame. Bukod sa nakaistorbo siya sa kapitbahay sa itaas, nadumihan pa niya ng hindi sinasadya ang kaliwang sneaker. Mabilis niyang sinubukang linisin ito ngunit sinabi ni Shona na mamaya na lang iyon at kumain muna siya. Iniwan ni Edson ang bago niyang sneakers sa stand at nangakong babalikan niya agad ang mga ito. Pagkaalis ni na Edson at ng kanyang ina, nabuhay ang sneakers at nagpasya si Ty na umalis sa bahay dahil ayaw niyang isuot ng isang batang manlalaro ng basketball. Tutol naman si Maxine at sinabi niyang kahit nadumihan sila, nagustuhan niya ang katapatan ni Edson nang tumanggi itong ibenta sila. Pinilit niyang manatili sila kasama ng binata, ngunit biglang bumukas ang bintana ng apartment at lumitaw si Mercury, ang maliit na aso ng kolektor. Tinulungan nito ang kanyang amo na makapasok sa apartment at nakuha nila ang pares ng sneakers ilang segundo bago bumalik si Edson. Nagulat ang binata nang makitang wala na ang sneakers at hindi niya alam na tumakas na ang kolektor gamit ang motorsiklo. Habang nasa biyahe, hindi nagustuhan ni Maxine ang ugali ng kolektor kaya sinubukan niyang buksan ang malita upang makatakas. Tumanggi si Ty na umalis at nagtalo ang magkapatid. Dahil sa pagyanig ng motorsiklo, napabitin silang dalawa sa labas ng malita at kumapit lamang gamit ang kanilang sintas. Habang bumibilis ang takbo ng motorsiklo, natapon si Ty at napasabit sa mga linya ng kuryente. Samantala, nanatiling nakakulong si Maxine sa briefcase at dinala sa isang napakalaking gusali kung saan nakipag-usap ang collector sa kanyang boss na tinatawag na forger. Nagsusuot ng robotic mask ang forger at tinanong niya kung nakuha na ba ng collector ang A24 sneakers. Ngunit nang buksan ang briefcase, isa lamang ang laman nito. Kahit hindi alam kung nasaan ang isa pa, nangako ang collector na hahanapin ito at binigyan siya ng hanggang gabi ng forger upang tapusin ang trabaho. Samantala, nakabitin pa rin si Ty sa mga linya ng kuryente kasama ang iba pang lumang sneakers na nagsabing kalasin niya ang kanyang sintas. Natakot si Ty at sumigaw para humingi ng tulong hanggang mapansin siya ng isang lumang sapatos na nagngangalang JB. Napansin ni JB ang pagkinang ng araw sa gintong hiyas ni Ty kaya naging interesado siya rito. Kinumbinsi niya si Ty na bumitaw sa mga cable at tinanong kung paano siya napunta roon. Pagkatapos ikwento ni Ty na ninakaw ng kolektor ang kanyang kapatid, inalok siya ni JB ng tulong kapalit ng kanyang gintong hiyas. Kahit alam ni Ty na napakahalaga ng mga iyon, pumayag siya dahil kailangan niyang mahanap agad si Maxine. Nagkasundo sila at sinabi ni JB na kailangan nilang pumunta sa basketball court sa kanilang lugar upang makilala ang kaibigan niyang si Og. Habang naghahanap sila ng masasakyan, may nakita si JB na grupo ng mga manlalaro na sasakay sa van kaya isinama niya si Ty. Dumating sila sa court habang nilalagay naman ng collector si Maxine sa cleaning machine.
Pagkatapos malinis, dinala siya sa exhibition room kung saan nakilala niya sina Teki at Wiz at iba pang pares ng sneakers na nakadisplay sa koleksyon. Ayaw ni Maxine na manatiling bahagi ng koleksyon dahil gusto niyang bumalik kay Edson. Naniniwala siyang matutulungan niya itong maging mahusay na manlalaro balang araw. Naunawaan naman iyon ng ibang sneakers ngunit sinabi nilang iisa lamang ang paraan upang makatakas, at iyon ay sa pamamagitan ng garbage chute. Samantala, dumating sina Ty at JB sa basketball court at hinanap si Og. Ngunit sa halip ay lumitaw sina Fire at Ice, isang pares ng sneakers na may alitan kay JB. Bago pa sila mag-away, dumating si Og at iminungkahing basketball na lamang ang magdedesisyon ng kanilang problema. Ang unang makakaabot sa 6 na puntos ang mananalo. Gamit ang improvised na ring at chewing gum bilang bola, nagsimula ang laro. Agad na nakalamang sina Fire at Ice habang hirap naman si Ty dahil hindi niya alam ang gagawin. Ngunit nang mapunta sa kanya ang bola, itinira niya ito kahit itinulak siya ni Fire at nagulat ang lahat nang pumasok ang tira. Unti-unting natutunan ni Ty ang laro at mahusay siyang nakipagtulungan kay JB hanggang sa magtabla ang puntos. Nang makuha niya muli ang bola, tumalon siya upang gawin ang winning dunk ngunit napakataas ng kanyang talon kaya damaykit siya sa chewing gum sa ilalim ng bench. Sinubukan niyang hilahin ang bola gamit ang kanyang sintas ngunit bumitaw ito. Habang magpapasimula sana ulit ng laro si Og, biglang natanggal ang chewing gum at nahulog diretso sa basket kaya nanalo sina JB at Ty. Humanga si JB kay Ty at bilang gantimpala ay nagtanong siya kay Og tungkol kay Maxine. Wala raw alam si Og ngunit may hinala siyang maaaring makatulong si Adriglana. Nang marinig ni JB ang pangalan nito, nag-alangan siyang kausapin ito dahil dati silang magkarelasyon. Ngunit nagpumilit si Ty kaya pumayag si JB kapalit ng isa pang gintong hiyas upang magmukha siyang maayos sa harap ng kanyang ex. Tinawag ni JB sina Sky at Ra, isang pares ng sneakers na pagmamay-ari ng isang skateboarder. Pumayag silang ihatid sina JB at Ty gamit ang skateboard. Habang mabilis silang dumadaan sa mga kalsada at eskinita, gumagamit sila ng sintas upang kumapit sa mga sasakyan at makakuha ng bilis habang gumagawa ng kahangahangang stunts. Samantala, sa silid ng collector, ipinakita ng ibang sneakers kay Maxine ang garbage chute kung saan siya maaaring makatakas. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang sintas ngunit masyadong mabigat ang takip kaya hindi niya ito mabuksan. Sinabi ng iba na sumuko na lamang siya dahil isang sneaker lamang ang nakatakas noon sa tulong ng kanyang kapares. Nakilala ni Maxine si Spike, isa sa mga unang sneakers na nabili ng collector. Ikinwento nito na dati niyang tinulungan ang kanyang kapatid na makatakas ngunit naiwan siya sa silid at mula noon ay hindi na niya nakita ang kapatid. Dahil wala na siyang kapares, napilitan siyang magtago sa loob ng kahon dahil hindi raw bagay sa display ang isang sapatos na nag-iisa. Samantala, dinala naman ni Sky at Ra sina JB at Ty sa isang restaurant kung saan madalas tumambay si Adriglana. Hindi nila alam na nakunan sila ng security camera ng restaurant kaya natuntun ng collector ang nawawalang sneaker gamit ang security system nito. Sa loob ng restaurant, nakilala nina JB at Ty si Adriglana, isang kulay rosas na high heel na hindi natuwa nang makita muli ang kanyang ex. Sinubukan ni JB na magpaliwanag na nais niyang tulungan si Ty ngunit alam ni Adriglana na hindi ito tutulong ng walang kapalit. Inamin ni JB na humingi siya ng gintong hiyas kay Ty upang mapahanga siya. Sinabi naman ni Adriglana na hindi niya kailangan ng ganoon upang mapahanga siya at pumayag siyang tumulong upang mahanap si Maxine. Sinabi ni Adriglana na maaari nilang mahanap si Maxine sa tulong ng isang sapatos na nagngangalang Lucas na matatagpuan sa Club Zapato, isang lihim na lugar sa loob ng bowling alley. Habang nagtatanghal si Brittany upang ipakita kung saan matatagpuan si Lucas, agad namang humanga si Ty sa kanya. Ngunit biglang dumating si Mercury kasama ang collector at nagsimulang hanapin ang nawawalang sneaker sa ilalim ng mga mesa. Nagkaroon ng kaguluhan at nagtakbuhan ang mga bisita habang mabilis namang tumakas sina JB at Ty. Habang tumatakas, napansin ni Ty ang pangalang Isaac na nakasulat sa likod ng dila ni JB ngunit bago pa niya ito matanong, hinayla ni JB ang tablecloth ng isang mesa dahilan upang mahulog ang malaking cake sa ibabaw ni Mercury. Habang abala ang aso sa pagkain ng cake, nakatakas sina JB at Ty nang hindi napapansin ng collector. Sa labas, muli silang tinulungan ni Sky at Ra gamit ang skateboard. Tumalon si JB papunta sa isang bus habang sinusundan siya ni Ty, ngunit nawalan ng balanse si Ty at muntik ng mahulog. Mabilis siyang hinayla ni JB gamit ang sintas nito at nailigtas sa tamang oras. Nagulat si Ty sa ginawa ni JB at sinabi niyang kahit mapanganib ang lahat ng nangyayari,
Sobrang saya niya at hindi na siya makapaghintay na maikwento ang lahat sa kanyang kapatid. Habang nasa biyahe, tinanong ni Tai si JB tungkol sa pangalang Isaac ngunit ayaw itong pag-usapan ni JB. Nagpilit si Tai at tinanong kung bakit nito iniwan ang dating may-ari at kapares nitong sapatos. Sumagot lamang si JB na dumating sa punto ng buhay niya na gusto niyang maging malaya. Naunawaan naman ni Tai ang ibig nitong sabihin. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, ibinigay ni Tai kay JB ang guwantes na gawa sa sintas upang isuot nito. Hindi yun inaasahan ng matandang sneaker at nagpasalamat siya sa magandang kilos ni Tai. Unti-unti silang naging tunay na magkaibigan. Samantala, bumalik ang kolektor sa kanyang gusali na galit dahil hindi niya nakuha ang isa pang sneaker. Tiningnan niya ang kanyang koleksyon at binuksan ang kandado gamit ang optical sensor. Nang marinig ng mga sneakers na paparating siya, mabilis silang bumalik sa kani-kanilang pwesto, ngunit hindi nakaabot si Maxine at nanatiling nakahiga sa sahig. Nagtaka ang kolektor kung bakit nasa sahig ang sneaker ngunit agad niya itong ibinalik sa pwesto bago pumunta upang kausapin ang kanyang boss. Habang pasasara na ang silid, mabilis na tumalon si Maxine at nakalusot sa maliit na siwang ng pinto, ngunit sumabit ang kanyang sintas. Sa matinding pagsisikap, nakawala rin siya at nadaanan si Mercury na natutulog ng busog sa cake. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kabilang silid kung saan nakita niya ang forger na nagtatanong kung nakuha na ba ng kolektor ang pares ng sneakers. Sinabi ng kolektor na hindi pa niya ito nahahanap kaya bilang parusa ay inactivate ng forger ang security system ng silid upang sirain ang lahat ng sneakers ng kolektor. Sinubukan ng kolektor na pigilan siya ngunit hindi gumagana ang optical sensor kaya nagsimulang humandar ang mga palakol, drill, at iba pang sandata upang wasakin ang koleksyon. Nagmakaawa ang kolektor at kalaunan ay binigyan siya ng forger ng huling pagkakataon. Ipinakita nito ang kuha mula sa security camera ng restaurant kung saan huling nakita ang nawawalang sneaker at inutusan siyang mas paigtingin ang paghahanap. Bukod pa rito, binalaan ng forger ang kolektor na kapag hindi niya naibalik ang pares bago magtanghali kinabukasan, sisirain nito ang buong koleksyon niya. Nangako ang kolektor na hindi siya mabibigo muli at agad siyang umalis upang hanapin ang sneakers at mailigtas ang kanyang koleksyon. Kalaunan, dumating sina Tai at JB sa bowling alley kung saan nakita nila ang ilang manlalaro na naghahanda ng kanilang gamit bago pumasok. Nakaisip si Tai na magtago sa backpack ng mga ito upang makapasok ng hindi napapansin at pinamadali niya si JB. Ngunit bago sila tuluyang pumasok, nakonsensya si JB at nagpas siyang sabihin ang totoo. Inamin niyang mula pa noong simula ay hindi talaga niya tinutulungan si Tai para sa kabutihan nito kundi para sa sarili niyang interes. Sa totoo lang, gusto lamang niya ang mga gintong hiyas at makikintab na accessories ni Tai upang maramdaman muli ang pakiramdam ng pagiging bagong sneaker. Ipinaliwanag ni JB na habang mas nakikilala niya si Tai, naging tunay na kaibigan niya ito at hindi na mahalaga sa kanya ang mga hiyas. Ngunit galit na galit si Tai dahil sa panloloko kaya nagpasya siyang umalis mag-isa. Pagkaalis ni Tai, lalo namang nakonsensya si JB. Habang naglalakad siya sa paligid ng bowling alley, may nakita siyang sneaker na umiiyak sa isang eskinita. Nang lapitan niya ito, nakita niyang hati sa dalawa ang sneaker. Sinabi nitong biktima siya ng forger, isang malupit na lalaking nakamaskara na kumukuha ng mga original na sapatos, hinihiwa ang mga ito, at gumagawa ng pekeng kapareho upang ibenta sa parehong presyo. Dahil sa matinding pinsala, namatay ang sneaker kaya agad na nagmadaling hanapin ni JB si Tai bago pa ito at ang kapatid niya ang maging susunod na biktima. Sa oras ding iyon, nakapasok na si Tai sa bowling alley at muling nakilala si Brittany na nagdala sa kanya sa Club Zapato gamit ang isang lihim na daanan. Ngunit habang papunta siya roon, dumating ang receptionist kaya napilitan siyang manatiling hindi gumagalaw sa sahig at nagkunwaring nawawalang sneaker. Kinuhanan siya ng litrato ng receptionist at ipinost sa lost and found page ng bowling alley. Dahil dito, agad na natanggap ng kolektor ang impormasyon at sumakay siya sa motorsiklo upang habulin si Tai. Samantala, sinamantala ni Tai ang pagkakaabala ng receptionist at tuluyang nakapasok sa Club Zapato. Doon ay muling nagkita sina Adriglana, Og, at Brittany. Dinala siya ni Brittany kay Lucas, isang sneakerhead na sobrang mahilig kay Shakespeare. Humingi si Tai ng tulong upang mahanap si Maxine at natuntun ito ni Lucas gamit ang computer, ngunit gusto muna niyang bayaran siya ng $10 bago ibigay ang impormasyon. Hindi ito nagustuhan ni Brittany kaya sinakal niya si Lucas gamit ang sariling sintas nito at pinilit sabihin agad ang lokasyon ni Maxine. Sa takot, sinabi ni Lucas na nasa pribadong koleksyon ng kolektor si Maxine,
na matatagpuan sa tuktok ng isang malaking gusali sa downtown. Agad na umalis si Tai upang iligtas ang kanyang kapatid ngunit dumating si JB at sinabing kailangan niya itong makausap. Ayaw nang makinig ni Tai kaya nagsimula silang magtalo, ngunit biglang may nagbukas ng pinto kaya napahinto silang lahat at nanatiling hindi gumagalaw sa sahig. Sa kabilang panig ng pinto ay dumating ang receptionist kasama ang kolektor na nagsabing may nawawala siyang pares ng sneaker sa bowling alley. Pinulot niya ang A24 sneaker at inilagay sa kanyang briefcase. Ngunit bago siya umalis, pinapirma muna siya ng receptionist sa return form. Samantala, binuksan ni JB ang zipper ng malita at sinubukang pigilan si Tai. Sinabi niyang huwag itong sumama dahil hahatiin lamang sila ng forger. Hindi naniwala si Tai ngunit patuloy siyang pinigilan ni JB hanggang sa hilahin siya palabas ng malita at si JB mismo ang pumalit sa loob. Umalis ang kolektor sakay ng motorsiklo habang walang magawa si Tai kundi panoorin sila. Nainis si Tai at inisip niyang sinira na naman ni JB ang lahat. Ngunit sinabi ni Og na nagsasabi ng totoo si JB at hindi naman ito dating ganoon. Ikinwento ni Og na noong nakaraan, si JB ay sneaker ng isang sikat na basketball player na nagngangalang Isaac. Magkasama nilang napanalunan ang maraming laban, ngunit naging sobrang mayabang si JB. Sa isang mahalagang tira, nadulas siya mula sa paa ni Isaac dahilan upang mamiss nito ang shot at masira ang kanyang career. Dahil doon, iniwan ni Isaac si JB sa court at mula noon ay napunta ito sa kolektor. Kalaunan ay tumakas si JB at nabuhay ng mag-isa sa kalsada, iniisip lamang ang sarili. Nang marinig ni Tai ang buong kwento, nagpasya siyang iligtas sina JB at Maxine ngunit alam niyang hindi niya kakayanin mag-isa. Sa kabutihang palad, pumayag tumulong ang buong grupo at sabay-sabay silang nagtungo sa Collector Wuchu Building sa pamamagitan ng Central Park. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng grupo ng mga dambuhalang daga mula sa imburnal na papalapit habang inilalabas ang matutulis nilang ngipin. Pinangunahan ni Og ang laban habang sina Tai at Brittany ay nagtangkang makalusot sa parke. Ngunit hindi nagtagal ay napalibutan din sila ng mas marami pang daga. Sinabihan ni Tai si Brittany na umakyat sa fountain ng parke. Pagdating nila sa tuktok ng estatwa, ginamit ni Tai ang kanyang sintas upang makapwesto sa bibig nito at gaya ng ginagawa noon ni JB, sumipol siya ng malakas. Biglang dumating sina Sky at rasakay ng skateboard at gamit ang umiikot na stunt, mabilis nilang nasadyap sina Tai at Brittany mula sa ere. Dahil dito, matagumpay silang nakatawid sa kabilang panig at hinalikan ni Brittany si Tai bilang pasasalamat sa pagiging bayani nito. Nailang si Tai ngunit wala ng oras para mag-aksaya dahil nasa harapan na nila ang gusali ng kolektor. Habang iniisip nila kung paano makakapasok, bumalik naman ang kolektor sa kanyang bahay kasama ang briefcase at nadatnan ng forger na naghihintay sa tabi ng kanyang koleksyon ng sneakers. Inutusan siya ng forger na ibigay na ang pares ng sneakers ngunit sinabi ng kolektor na buksan muna nito ang access system. Nang mabuksan ito at makuha ng forger ang briefcase, natuklasan niyang hindi pala naroon ang A24 sneakers. Sa sobrang galit, nag-upload siya ng video sa internet at ibinunyag na ang kolektor ay si Isaac mismo, ang dating basketball player. Lumabas ang katotohanan na matapos masira ang kanyang career, itinago ni Isaac ang tunay niyang pagkatao at ginamit ang pangalang kolektor. Nalaman ito nina Edson at Shona habang pinapanood nila ang video sa kanilang cellphone. Pagkatapos ipahiya si Isaac sa publiko, sinubukan ng forger na sirain ang buong koleksyon. Ngunit bago niya magawa iyon, biglang dumating si Tai habang kinokontrol si Mercury at tumalon sila patungo sa forger. Dahil sa lakas ng tama, nabitawan ng forger ang kanyang cellphone. Sinamantala naman ni Maxine ang pagkakataon upang i-activate ang security system at maisara ang silid ng koleksyon. Naiwan sa labas ang kolektor habang sinalakay ni Tai, Mercury, at ng iba pang sneakers ang forger. Nabigla ang lalaki nang makitang kaya nilang magsalita at gumalaw. Habang napapalibutan siya ng mga sneakers, napansin ni Maxine ang isang kumikislap na bagay sa loob ng briefcase ng kolektor. Agad niyang nakilala ang gintong guwantes ng kanyang kapatid. Ngunit nang buksan niya ito, si JB ang kanyang nakita. Tinanong niya kung ano ang ginawa nito kay Tai ngunit sinabi ni JB na magkaibigan sila. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkita sina Tai, Maxine, at JB. Nagpasalamat si JB kay Tai sa pagbalik nito at ibinalik niya ang guwantes at mga hiyas, sinasabing hindi na niya kailangan ang mga iyon. Masayang nagyakapan muli sina Tai at Maxine ngunit kailangan pa rin nilang makatakas. Sinubukan ng ibang sneakers na tumakas sa garbage chute ngunit nang si Spike na ang susunod,
nagpasya siyang manatili na lamang sa kahon dahil nasanay na siyang mag-isa. Lumapit si JB at kinausap siya. Sa wakas ay nagkita muli ang dalawang magkaibigan matapos ang mahabang panahon at nagpasya silang manatiling magkasama. Makalipas ang ilang sandali, nabuksan ni Isaac ang pinto at nakita niyang nagkalat ang kanyang koleksyon sa sahig. Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang dati niyang sneakers at kahit sa dami ng nangyari, natuwa siyang makita muli ang mga ito. Kinabukasan, naghahanda si Edson para sa panibagong laro ng school team ngunit napunit ang kanyang lumang sneakers kaya napaupo siya sa bench. Bigla namang dumating si Isaac dala ang isang espesyal na regalo. Iniabot niya kay Edson ang kahon na naglalaman ng A24 sneakers na mukhang bago ulit matapos linisin. Humingi ng tawad si Isaac sa kanyang nagawa at sinabi kay Edson na huwag sayangin ang oportunidad sa sports tulad ng ginawa niya noon. Ngunit nang makilala ng mga tao si Isaac, nagsimula silang pumalakpak para sa dating manlalaro dahil sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, humanga pa rin sila sa kanyang talento. Dahil kay Edson, nagkaroon ng pagkakataon si Isaac na may tama ang kanyang mga pagkakamali. Sinabihan niya si Edson na sulitin ang bago nitong sneakers. Bumalik si Edson sa court at sa tulong ni Natay at Maxine, nakagawa siya ng kamanghamanghang mga tira na nagpahanga kina Vanessa at sa lahat ng nanunood. Kalaunan, nakatanggap si Vanessa ng maraming kahon sa Youth and Teen Support Center kung saan siya nagtatrabaho. Tulad ni Edson, magkakaroon din ng pagkakataon ng ibang kabataan na makapaglaro ng basketball at baka balang araw ay maging mga bagong talento rin sa esport.